Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Hallelujah. Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Ating pong recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, numalang ng langit at lupa at kay Heso Kristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Biring Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay libing sa ikatlong araw, at nabuhay sa mga patay, umakit sa langit at mupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na wala hanggan. Sinawa. 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nasa special message of New Year ng pagtatapos ng taon 2023, ang pagtingin sa nakaraan
pananampalataya sa hinaharap sa 2024. Ito po ang ating ipaglilingkod ngayong gabi at ngayong mga abala po tayo sa pagdiriwang, pagsalubong sa 2024. Ang mga katanungan natin ay napapaloob sa paksang ito. Ano ba ang ating mga karanasan? Ano ba ang ating natutunan sa nakalipas na isang taon? At ano ang pagbabago na pwede natin gawin sa 2024? So yan po ang ating mga tanong na maaaring sagutin sa ating pong paksa ngayong gabi sa pagtalakay natin ng pagtatapos ng taong ito. Okay? So ano po nga ba ang ibig sabihin ng salitang ito para sa atin? Lalo na sa panahon ngayon, ang practical na application. Ang una ay ang pagtingin sa nakaraan. Mga tagumpay at pagsubok ang ating pong unang puntos kung paano po natin tinitingnan ang nakalipas na taon. Sangayon po sa talata ng unang Korinto, Kabanata 15, talatang 57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At dito ay hinihimok niya ang mga taga-Korinto na magpasalamat sa Diyos. At ang dahilan ay dahil tayo ay binibigyan niya ng tagumpay. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung mapupuna po ninyo ang ating puntos, una ay yung pagtingin sa nakaraan, mga tagumpay at pagsubok. Ano po ang ating titingnan sa nakaraan? Ang ating karanasan. Ano po ba ang ating karanasan? Karanasan ng mga tagumpay, karanasan ng mga pagsubok. Sa gabing ito ay sa loob po ng 365 days, mula ng January 1 at December 31, and that is 365 days, and that is 12 months and 52 weeks. Ano po ba ang mga tagumpay na niambag natin sa ating kapwa? Kung pupunahin po natin ang puntos na to, ano po? Yung bagay na ating naitulong sa ating kapwa. Hindi kinakailangan na ikaw ay nakatulong sa pamamagitan ng salapi. Dahil kung doon ka pinagyayaman, malamang yun ang maitutulong mo. Subalit ang ating mga kakayahan na maaaring iambag natin sa ating kapwa ay maaaring ang oras natin na nilaan sa kanila upang magbigay ng encouragement, o maaaring ang ating talento o kakayahan na ibinahagi sa kanila upang sila ay matulungan. O dili naman kaya ay ang mga pagkakataon na naitulong natin sa kanila na sila ay makakonek sa mga taong kinakailangan nila na malapitan. Iba-iba pong uri ng ambag ang pwede nating ibigay sa ating kapwa. Kaya kung sisimulan natin sa pagbilang mula noong January 1 hanggang 365 days nitong December 31, ano ba ang iyong naiambag sa iyong pamilya, sa iyong komunidad, sa iyong simbahan? Mga kapatid, ang mga tagumpay na to na nakamit ng ating kapwa at tayo'y naging bahagi ay
isang bagay na nagbibigay sa atin ng fulfillment bilang isang tao na tayo ay nakabahagi ng ating kapwa sa kanilang tagumpay. At maaaring sa iyong tagumpay din, ano ba ang naiambag sa iyo? So ito yung ating mga karanasan sa nakalipas na isang taon. At hindi lahat ay puro kabiguan, sapagkat tayo ay mga may dinaanan ding mga tagumpay sa ating buhay. Sa panahon na tayo po ay nahaharap sa mga matinding suliranin. At maaring kung bibilangin po ninyo yan sa nakalipas na isang taon, maaring kayo na po magsasabi na kayo ay nakatulong, nakapagbahagi, nakapagbigay sa anumang paraan ayon sa inyong kakayahan. Ang ating kakayahan na maaari nating maibigay sa ating kapwa, ito yung ating ambag sa kanila. Tandaan natin na we cannot live alone. We need people and you are needed by other people. Kaya po yan ay nagkakalakip-lakip. Ang ikalawa, yung ating karanasan, mga pagsubok. Ano ba ang iyong natutunan sa mga problema, sa mga trials ng buhay mo? Ikaw ba'y natuto? Dahil sa pagpasok natin sa 2024 at hindi tayo natuto, dadalhin pa rin natin yan sa 2024. Meron tayong mga karanasan na mga mapapait, karanasan na maaaring hindi nating may pagmamalaki. Mga karanasan na uh, hindi nating kayang tanggapin, pero dumating sa ating buhay. At hindi natin to kayang pigilan o hadlangan. Ang tanong ay ano ba yung natutunan mo sa mga karanasang ito? Mga kapatid, ang lahat po ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay ay hindi aksidente. Kung ikaw man ay nagtagumpay, yan ay biyaya ng Diyos sa iyo. Kung ikaw man ay sinubok, yan ay mga teaching lesson o learning experiences na ibinigay sa iyo ng Diyos upang ikaw ay magkaroon ng pagbabago. O kaya'y subukin ang iyong pananampalataya. Kaya itong ating mga karanasan sa nakapaloob sa 365 days, mga bagay ito na maaaring magturo sa atin na tayo ay maging matatag, maging mas malakas, at mag-level up sa ating kalalagayan bilang mga mananampalataya ni Kristo. Kung kaya nga, kung babalikan natin ang puntos natin yung pagtingin sa nakaraan, we go back on the first day up to this day, tayo po ay nagsusuri, nagsisiyasat ng ating mga sarili kung ano ang ating mga naranasan. Pero isang bagay na makikita mo dito sa mga pangyayaring ito, ikaw ay buhay pa hanggang ngayon. Ikaw ay humihinga. Kumain ka ng 3 beses sa loob ng isang araw at kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos sa iyo. Kaya ito po ay isang uri ng pagsusuri sa ating buhay. At dito nating mapagtatanto na yung ating tagumpay at ang ating mga pagsubok na dinadanas o dinanas ay mga baon natin sa 2024. At ito ay maaaring magpaunlad pa sa iyo kasi meron kang natutunan sa buhay. Tandaan natin to, no? Every year, God is leveling up our knowledge, our status sa buhay espiritual. Kaya
hindi maaaring wala kang natutunan sa buhay mo. Dahil yan ay mga karanasan natin. Pero kung hindi ka pa natuto at hindi pa nagbabago ang iyong ugali, hindi pa nagbabago ang iyong mga habits, nadadali mo pa sa 2024, ibig sabihin lamang yan, hindi ka nagsisikap na malaman ang katotohanan na dapat ka na nakapaglilingkod na sa Diyos. Amen po mga kapatid. Kasi bawat taon ay nagdadagdag sa atin ng kaalaman. Pero kung kada taon nagiging worse ang buhay natin, hindi tayo natuto sa ating mga karanasan. Tandaan niyo ito mga kapatid. Sa loob ng 24 oras sa isang araw at sa loob ng isang linggo, titingnan mo lagi na kung gaano ang Diyos nagtuturo sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga karanasan. May mga tagumpay, may mga pagsubok, may mga kabiguan na itinuturo sa iyo ang Diyos upang mas maging mabuti ang buhay mo. Sapagkat si Kristo ang kasama natin sa buhay na ito. Kaya hindi hayaan ng Diyos na ikaw ay mapahamak, kundi gusto niyang mapabuti ang iyong buhay. Tandaan natin na tinitingnan natin ang ating nakaraan, kung ano ang ating natutunan at naitulong sa ating kapwa. Kaya kung ikaw ay aking tatanungin, ano ba ang natutunan mo sa nakalipas na taon? Ano ba ang naitulong mo sa iyong kapwa? So, magdili-dili tayo sa mga katagang ito kasi papasok ang 2024. At kung meron ka pang mga karga, meron ka pang bata-bata, nadala mga suliranin, mga bagay sa katawan mo, nadadal mo sa 2024, magiging mabigat ang paglalakbay mo. Kaya kung natuto ka na magpatawad, natuto ka na magbigay, ay napakaganda po niyan. Nadadala mo sa 2024 kasi magaan na mga bitbitin mo. Dahil natutunan mo na magpatawad, natutunan mo na rin magbigay. Na hindi tayo laging binibigyan. Amen po. That's number 1 po natin na puntos. Ang pagtingin sa nakaraan. Tingnan mo yan. Mga pagsubok, mga tagumpay na dinaanan mo. May natutunan ka ba? At sa aking palagay, ay meron. At ang tanong, ano ba ang natutunan mo? Ikaw ang nakakaalam niyan. Bawat taon na dumadating, pagpasok ng taon, nagle-level up po ang ating pagkatao. Pero kung hindi nagle-level up ito, wala tayong natututunan. Para lamang tayong trumpo, ikot ng ikot, walang pinupuntahan. Amen po. Ikalawa, na ating pong puntos dito po sa pagtatapos ng taon 2023 ay yung pasasalamat. Ang pagkilala sa habag ng Diyos. Ang sabi sa unang Tesalonica 5:18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ano po ang dapat nating pasalamatan sa Diyos? Walang iba kundi ang kanyang habag sa atin. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Kahit kailan ay hindi nagkulang ang Diyos. Dahil buhay ka pa hanggang ngayon. Sa loob ng isang araw, kumakain ka ng agahan, kumakain ka ng tanghalian, at kumakain ka ng hapunan. At meron pang merienda. Nakapagtatrabaho ka, nakapaglalakbay ka.
protected ka, naiingatan ka kahit saan ka pumunta. Nakauuwi ka ng tahanan mo, naligtas. Hindi ba yan ay biyaya at habag ng Diyos sa iyo? Kaya ka buhay nga hanggang ngayon. Kaya kung kukumpitin po ninyo yung 365 days na yan, every day, hindi nagkukulang ang Diyos sa kanyang providence sa iyo. Dahil sa habag ng Diyos sa iyo. Kaya ito yung dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Hindi tayo nagpapasalamat dahil sa tayo tumanggap ng regalo. Dahil sa mas malaki ang tinanggap natin. Paano kung maliit lang ang tinanggap natin? Paano kung tayo'y dumanas ng mga matitinding pagsubok, problema sa buhay? Ipagpapasalamat ba natin ito sa Diyos? Mga kapatid, kapag ang isang tao ay natutong magpasalamat kahit sa maliit na bagay, dinadagdagan ng Diyos ang ibinibigay sa kanya. Bakit po? Dahil maalam siyang magpasalamat. May mga taong walang pasasalamat sa kanilang puso, kahit na tumanggap. Parang wala lang sa kanila. Alam niyo po, ang mga taong walang pasasalamat, hindi nagtatagal ang buhay. Dahil wala silang pasasalamat sa Diyos. Bakit mo naman nasabi yan, Pastor? Tingnan po ninyo ang mga Israelita na inakay ni Moses mula dun sa Ehipto patungo ng lupang pangako. 40 years silang naglagalag dun sa disyerto. 2 tribo lang ang nakapasok sa Promised Land. Yung 10 tribo, halos lahat namatay ang generation nila. Kaya yung pumasok new generation. Bakit po? Dahil sa kanilang pagrereklamo sa buhay. Wala silang pasasalamat sa Diyos. Iniligtas sila ng Diyos mula sa Ehipto. Ginabayan sila ng Diyos patungo sa Promised Land. Kapag mainit, naroon ang ulap na nakatalukbong sa kanila para hindi sila masunog sa sikat ng araw. At sa paggabi naman ay mayroong pillar of fire para hindi sila lamigin. At kapag wala silang makain, pumapatak ang mga mana galing sa langit tuwing umaga. At sa hapon naman ay bumababa ang mga itik, ang mga pugo, hindi itik, mga pugo at kanilang karni na pagkain. Subalit nagreklamo pa rin sila. Wala silang pasasalamat sa Diyos. Kaya ginunaw ng Diyos ang karamihan sa kanila at hindi nakapasok ng Promised Land. It is the same thing with us in this life. You must be thankful to God kung ano man ang tinanggap mo. Kung maalam kang tumanggap ng maliit at meron kang pasasalamat, dadagdagan ng Diyos yan na mas malaki. Kasi maalam pang magpasalamat eh. May mga tao na nagpapasalamat lamang sila pagka maganda ang kanilang pakaramdam. Pagka malaki ang tinanggap nila. Pagka mabuti ang nangyayari. Paano kung hindi malaki? Paano kung hindi maganda ang pakaramdam mo? Paano kung hindi maayos ang sitwasyon at puro problema ang dumating sa iyo? Magpapasalamat ka ba sa Diyos? Mga kapatid, ang ugali ng pagpapasalamat sa Diyos ay isang magandang ugali na kinaluluguran ng Diyos. Dahil kinikilala mo ang kanyang habag sa iyo. Tandaan po natin, lahat ng ating tinatanggap ay dahil sa habag ng Diyos. Pagkatapos magmamalaki tayo, mga kaibigan at mga kapatid, pagdilidilihan po natin itong taon na to, sa loob ng 365 days, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa araw-araw. Pagkatapos sasabihin mo wala kang oras sa pagsamba. Pagkatapos sasabihin mo wala kang oras manalangin.
Pagkatapos sasabihin mo wala kang time, hiyang-hiya naman sa iyo ang Lord niya. Sa kabila ng habag niya sa iyo, nung ikaw ay umiiyak, tumawag ka, tinugon ng Diyos ang panalangin mo. Ngayon, kailangan mo magpasalamat sa Diyos na sambahin siya. Tsaka na lang pag may oras ako. Mga kapatid, life is too short to be thankful to God. A person who is very thankful to God is a person who acknowledges God. Kinikilala niya ang Diyos sa buhay niya. Yan man ay maproblema o tagumpay. Pagsubok man o tagumpay. Wala pong pagkakaiba yan. Magpasalamat ka kung may mga pagsubok ka. Bakit? Gusto ng Diyos na matuto ka. Gusto ng Diyos na malaman mo pa siya sa buhay mo. At kung ikaw naman ay nagtagumpay at pinayaman ka ng Diyos, lalo ka magpasalamat sa Diyos sapagkat gusto ko ng Diyos na gamitin ka. Naintindihan po? Baka nagkakamali tayo ng pasasalamat. Magpasalamat ka na ikaw ay nakatutulog pa ng mahimbing, nakakakain pa, nakakapaglakad pa. So ang dami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos na tila ba normal na lang, casual na lang, wala lang. Pagpasalamat mo sa Diyos ang hangin na nilalangap mo araw-araw. The very air. And that is divine providence. Binigay na nga ng Diyos eh. Ano bang inihingi ng Diyos sa atin? Ang pagsamba. Mga kapatid, ang kanyang habag, ang kanyang biyaya sa iyo, araw-araw yan. Kaya wag mong sabihin na wala kang tinanggap sa Diyos. Araw-araw nga tumatanggap tayo sa Diyos. Ikalawa, sa lahat ng pagkakataon, iningatan ka at ginabayan ka ng Diyos. Mga kapatid, nakakalungkot na isipin natin na pinabayaan tayo ng Diyos. Kahit po kayo na kung saan mang lupalop na nakatira ngayon, biyaya ng Diyos yan. Mga tao na dinadala sa inyo, bigay ng Diyos yan. Mga kaibigan at mga kapatid, ito pong puntos nating na to. Sa lahat ng pagkakataon na hindi nagkukulang ang Diyos. Tandaan niyo po ito. Ang pasasalamat mo sa Diyos sa kanyang habag ay may dulot na kagalakan, kapayapaan at mas matibay na ugnayan sa Kanya. Kapag ikaw ay natututong magpasalamat, meron kang kagalakan sa puso mo. Napapayapa ka at mas lalong tumitibay ang ugnayan mo sa Diyos kasi kinikilala mo siya. Na dahil sa habag ng Diyos, kaya mo naranasan ang tagumpay. At kung mga pagsubok man ang dumating sa iyo, matinding pagpapala ang hinihintay niyan kapag nalampasan mo yan. Kaya nga sa mga pagkakataon na tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, isipin natin kung anong tinuturo sa atin ng Diyos. Ano ba yung natutunan natin? Kaya nga kung sa taong ito dumanas ka ng katakot-takot na pagsubok, dapat natuto ka na. Ano bang tinuro sa iyo ng Panginoon? Unang-una, bakit lagi tayong walang pera?
Bakit hindi umaasenso ang buhay natin? Bakit hindi nagbabago? Malamang may tinuturo sa atin ng Diyos. Ano bang dapat natin gawin? Kung kaya nga itong mga bagay pong ito, kung i-check natin, mga kapatid, ay napakainam na masiyasit talaga natin ang gusto. Upang sa ganon ay uh, matuto tayo magpasalamat sa Kanya sa maliliit na detalye ng ating buhay. Huwag natin kakalimutan yan. May mga tao po kasi na reklamador sa buhay. Walang gratitude. And God doesn't like that. Right? So, ganun din sa Diyos. Ano man ang tinanggap natin, ipagpasalamat natin sa Lord. Alright? So, i-pause ko muna ng konti mga kapatid. Ha? Ayan. So, tuloy po natin mga kapatid. So, ang pasasalamat mo sa Diyos, kanyang habag ay may dulot na kagalakan,
kapayapaan at mas matibay na ugnayan sa Kanya. Ang ikatlo po natin punto sa iyong pananampalataya sa hinaharap, pagtitiwala sa Diyos. Tingnan niyo po ang sabi sa Jeremiah 29:11. Sapagkat batid ko ang plano ko para sa inyo, plano ng kaligayahan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan na puno ng pag-asa. Napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon na nabanggit ni Jeremias. Ang tanong po ay anong dapat mong gawin para sa iyong hinaharap? What is our plan for the future? Wala tayong pwedeng gawin kundi magtiwala sa Diyos. Bakit po? Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa future. Hindi natin alam kung buhay ay bukas ay buhay pa tayo. Kaya it is the Lord who holds our future. Ang plano ng Diyos sa atin ay napakaganda. Ang plano niya ay kaligayahan at hindi kasamaan. At ang sabi niya diyan ay upang bigyan kayo ng kinabukasan na puno ng pag-asa. Kaya kung pagbubulay-bulayan po natin ang mga katagang yan, the only thing we can do is to trust God, magtiwala sa Kanya. Magtiwala sa Kanya mga pangako. There were more than 7,000 promises of God in the Bible. And only one you remember na kapag dumadaan ka sa mga pagsubok o tagumpay man, ay ang kanyang pangako na hindi ka iiwan ni pababayaan. Kaya yung plano ng Diyos ay para sa ating kaligayahan, hindi para sa ating misery ng buhay, kundi kaligayahan natin. Kaya nga, sa hinaharap natin, sa pagpasok ng 2024, ano bang pwede natin gawin? Bagamat may mga plano tayo, plano pa rin ng Diyos ang nananaig. Na ang plano niya ay makasunod ka doon sa plano niya. Yung plano mo, tumutugma doon sa plano ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, nakalulungkot na isipin sa ating mga sarili na sa ating tagumpay ay dahil sa ating kagagawan. Tandaan natin na sa kabila ng tagumpay laging naroon ang biyaya, patnubay ng Diyos. Dahil nangako ang Diyos na hindi kanya iiwan ni pababayaan. Pagkatapos wala kang panahon na magbigay para sa Diyos. Wala kang panahon para sumimba. Wala kang panahon para magpasalamat. Kasi ang claim mo dahil gawa mo yan. Hindi mo mararating ang anumang tagumpay sa buhay kung wala ang biyaya ng Diyos sa iyo. Ang mga tao na ginamit ng Diyos sa iyo. Kaya malaki ang pasasalamat natin sa Diyos. Amen. Okay? Magtiwala sa kanyang plano. God's plan is better than our plans. Totoo na may plano tayo sa buhay, pero ang plano ng Diyos ang higit na nakapananaig. At kung tayo sasakay doon sa plano niya, yung magtitiwala tayo sa Kanya, masisecure ang ating future. Kasi we trust on God today and that will carry tomorrow. Kaya ngayon pagtitiwala natin sa Diyos sa future, na nagtiwala tayo ngayon, itong ating pag-asa. Kumbaga, nag-invest ka na ng pagtitiwala sa Diyos. At kapag dating ng panahon na yon,
Hindi ka matatakot at hindi ka mag-aalala. Sapagkat alam mo kung sino may hawak ng iyong hinaharap. Amen. Kaya huwag tayong matakot kung anong darating sa atin sa hinaharap. Ano na mangyayari sa atin pagtanda natin? Sino kaya mag-aalaga sa atin? Aalagaan pa kaya tayo ng ating mga anak? Kung hindi natin kaya maghanap buhay, sino magpapakain sa atin? Mga kaibigan at mga kapatid, kapag nagtiwala ka sa Diyos ngayon, yung pag-asa sa hinaharap, dala-dala mo hanggang sa dulo. Kasi ang Diyos ang may hawak ng bukas. Amen. Kaya ito lang pwede natin gawin eh. Yung magtiwala. At yan ay pananampalataya sa hinaharap. Yung magtitiwala ka sa Diyos sa oras na to. Amen po. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alala. Kasi ang Diyos ay may hawak ng ating future. You only live yesterday. And by God's grace, tomorrow, mabubuhay pa rin tayo. Marami pong alalahanin ng mundo. Maraming kinatatakutan ng mga tao. Pero mga nagtitiwala sa Diyos ng buong puso, walang kinatatakutan. Dahil alam nila, ang Diyos ang may hawak ng kanilang future. Amen. Tandaan natin, magtiwala sa Diyos sa hinaharap ang tangi mong pag-asa. Ikatlo, o ikalapat na to, mga layunin sa bagong taon, pag-aambag at pagmamahal. So papasok tayo bukas sa 2024. Ano ba ang ating contribution? Ano ba ang ating passion? Sangayon sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipigilan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Mga kaibigan at mga kapatid, mahal ng Diyos, okay? Iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Yung ating ambag sa ating kapwa, yung ating ambag sa simbahan, yung ating ambag sa ating pamilya, kinagagalakan ng Diyos yan. Kung ano ang meron ka, yun ang pwede mong ibigay. You cannot give, you don't have. At huwag mo sabihin na pag ako'y may pera, pag ako'y yumaman, kailan yun? Tandaan nyo mga kapatid, ang Diyos ang nagpapayaman. Dahil kung pinayaman ka ng Diyos, mayaman ka na ngayon. Pero kung sapat lang sa pangangailangan mo sa araw-araw, yun lang ang kailangan mo. Amen po. Ano ba pwede mo nating may ambag sa ating kapwa? Meron ka bang oras para kausapin ng iyong kapwa? Meron ka bang talento para ibahagi? Meron ka bang pera para i-share? Ang dami nating maaaring pagpilian ng pagbabahagi, pag-aambag sa ating kapwa para sa kanilang tagumpay. Hindi po yung tayo lagi ang inaambagan. Matuto tayo mag-ambag sa iba. Alam niyo po yung lagi ko na halimbawa ang imburnal. One way lang yan eh. Pagka walang nilabasan yan, nabubulok. Ganon din sa bahay natin eh. Ang mga naipon ng basura sa loob ng bahay mo, pag hindi mo inilabas yan,
ay magiging makalat ka. Ganon din sa ating mga kailangan sa bahay, mga appliances, mga furniture. Pagkapasok ka ng pasok ng bago at yung luma hindi mo inilalabas, magsisikip ang bahay mo. Ganon din naman sa atin. Kapag tayo tumatanggap at hindi tayo maalam magbigay, hindi rin tayo magiging masaya. Nagigets niyo po? Paano tayo matututo magbigay, mag-ambag sa ating kapwa? So, 2024 na. Natuto ka ba? Natuto kang mabigyan. Pero natuto ka bang magbigay naman? Hindi mo kinakailangan malaking ibigay eh. Ang kailangan mo lang ibigay, yung abot ng kaya mo. Dahil yun lang ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Pero kung magbibigay ka, dapat ay may kagalakan na ibinibigay mo ito. Amen? Mga kaibigan at mga kapatid, nakalulungkot po sa isang tao na para bang linta ang dating. Ano? Siya na lang yung supsup ng supsup. We have to learn the give and take. When we give, we take. When we take, we give. Yan po ay principle ng ano. Kasi tayo tumanggap na sa Diyos eh. Lagi tayong tumatanggap sa Diyos. Paano naman tayo makakambag sa ating kapwa? Amen? Alright? So, ano po ang pangarap mo sa bagong taon? Kung pangarap natin makapaglingkod sa ating kapwa, wala na ba iba tayong paglilingkuran eh? Kasi sa dalawang utos ng Diyos, ang buong kautusan, doon umuuwi. Love the Lord God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul. Love the Lord with all thy strength. Mahalin mo ang Diyos ng buong kaya mo. And then mahal mo yung kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. When you love the person, meaning you love yourself, kapag natuto kang magmahal sa iyong kapwa, ibig sabihin niyan, mahal mo ang sarili mo. Pero kung hindi ka maalam magbigay sa iyong kapwa, wala kang pagmamahal sa sarili mo. Amen, mga kapatid. Okay? So, sa puntong ito, makikita natin na ang makapaglingkod sa kapwa, nangangailangan ng pagmamahal sa sarili. Ang una, yung pag-aambag ng iyong kakayahan. Meron ka bang pwedeng ibigay na oras? Meron ka bang pwedeng ibigay na tangible na bagay? Meron ka bang talento? Mga kaibigan at mga kapatid, meron ka nitong kakayahan na to. Kaya nga lang, hindi ganoon ang pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Dahil kung mahal mong sarili mo, malamang magmamahal ka rin sa iyong kapwa. Because hindi ka makapagbigay, hindi ka makapag-ambag, wala kang pagmamahal sa sarili mo. Kaya nalulungkot ka. Kasi, alam niyo po, ang mga taong masasaya, yung mga taong mapagbigay. Kasi, the more na nagbibigay sila, the more na pinupuno sila ng Diyos. Kaya masasaya sila. Kaya itong 2024, isama natin sa plano natin na matuto tayong mag-ambag.
Amen. At kalawa, yung pagmamahal sa iyong kapwa. We can show many things. Marami tayong pwedeng gawin para may pakita ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Yung magpasalamat ka sa isang pabor, yung initian mo siya, yung binati mo siya. Pero yung mga tao ay na lang bati, gusto nila Christmas gift. Hello? Mahirap po yung magsapantaha eh. Kung meron lang ako, meron ka nga tapos hindi ka naman magbibigay eh. So you broke your promise. You know, God give to people more and more kasi maalam silang magbigay. Amen. Kaya kung pangarap mo sa bagong taon makapaglingkod ka sa iyong kapwa, magambag ka ng iyong kakayahan. At yung pagmamahal mo sa iyong kapwa, mapapakita mo sa maliliit na bagay. Hindi kinakailangan malaki eh. Lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. Kung hindi ka nga makapagbigay ng 5 piso, paano ka makapagbibigay ng 100 pesos? Amen? May mga bata na nag-o-offering doon sa simbahan, nakita ko kung magkano in-offering. Iba nga bata eh, piso. Ayun ang kanilang kakayahan. Kaya tandaan natin, lahat ng malalaki nanggagaling sa maliit. Kaya dito tayo matututo na magmahal sa ating kapwa. At yung ating pag-aambag ng ating kakayahan. Isang uri ng paglilingkod. Okay? Yan ba na nasa pamilya? Ano bang ambag mo sa pamilya mo? Sa community? Sa iyong barangay? Sa iyong simbahan? Ano bang ambag mo? Tandaan nyo mga kapatid, lahat ng ginagawa nating may galak sa puso ay nagre-reflect sa eternity para tayo nag-iipon yan sa langit. Dito natin ini-invest. Dito nasusubok ang ating katapatan sa Diyos sa malilit na bagay. At unang-unang susubukin ka sa pera. Kung gaano ka ka-generous. Amen. Alright? So, tandaan natin, ano po? Ang pangarap mo sa bagong taon na magambag ng iyong kakayahan sa iyong kapwa ay udyukan ng pagmamahal. Kung inuudyukan to ng pagmamahal, napakalinis po ng motibo niyan. Nagagalak po yung mga taong gumagawa niyan. Kasi ang kanilang ugnayan sa Diyos ay mas lalong tumitibay. At lalo silang nagmamahal sa Diyos. Kasi sumusunod sila sa kalooban ng Diyos. Amen? Yan po yung ating ikaapat. At ikalima, babalikan ko lang po yung ating puntos. Ano po? Yung una natin ay yung pagtingin sa nakaraan, mga tagumpay at pagsubok. Kalawa, yung pasasalamat, pagkilala sa habag ng Diyos. Katlo'y pananampalataya sa hinaharap, pagtitiwala sa Diyos. At ikaapat, mga layunin sa bagong taon, pag-aambag at pagmamahal. At ikalima, panalangin mo para sa bagong taon. Ano ba ang panalangin mo sa bagong taon? Panalangin natin yung pagpapala at gabay ng Diyos. Okay? Sabi ng awit 4, 25:4, ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban, at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Ang mga awit ay humihingi ng kaalaman na ituro sa kanya ang daan.
Okay? Ibig sabihin yung kalooban ng Diyos. Kaya itong bagong taon na to, ang panalangin natin, yung landas ng Diyos, ito'y landas ng pagpapala at landas ng gabay. Ano po yung panalangin mo sa bagong taon? Turuan ka sa kanyang daan. Ano ba yung daan ng Diyos sa ating buhay? Gusto ko, Pastor, ay 500. Pwede bang 100 lang? Mga kapatid, ma-100 man o 500 yan, basta may daan, magpasalamat ka sa Diyos. Amen. Ipagpasalamat mo sa Diyos yan kasi may dinaanan ka. Okay? So ito ay turuan ka sa kanyang daan upang mapagpala. Kapag nalaman mo at naunawaan mo ang plano at kalooban ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Kasi natututo ka. Alright? May mga tao pong sumisimba, hindi para matuto. Naroon sila para makinabang. Kasi merong ibibigay sa kanila. Hindi naman po madamot ang simbahan. Subalit, yan po ay nagiging paraan ng Diyos para makinig. At kung natuto yan, sa kalooban ng Diyos, pagpapalain ng Diyos yan. Magbabagong pananaw niyan sa buhay. Sasabihin niya dati, ang aking motibo sa pagpunta sa simbahan ay para lamang makakuha ng rasyon, para makakuha ng pakinabang. Pero nung maintindihan niya, doon nagbago ang kanyang pananaw. Kaya hindi po natin inuhusgahan. Kaya lang may mga tao na mabagal matuto. Pero may mga tao mabilis matuto. Kaya kung pag natutunan mo yung daan ng Diyos, yung katwiran niya, pagpapalain ka ng Diyos. Ito yung rason. Kaya gusto ng mga awit na ituro mo sa akin ang iyong landas. Diba? Ang iyong kalooban. At ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Yan na po yung awit. At ikalawa dito ay upang magabayan. Kasi kapag naituro sa iyo yung landas, yung kalooban ng Diyos, nagagabayan ka nito, ito yung magiging daan para ikay mapagpala ng Diyos. At naroon yung gabay niya. Mga kaibigan, mga kapatid, panalangin mong matutunan mo ang kanyang kalooban. Kasi ito yung paraan para pagpasok ng 2024, yung ating mga nakaraan, natuto na tayo. Ewan ko kung natuto kayong mag-tithes. Hello? Natuto kayong magbigay. Natuto kayong magbasa ng Bible. Natuto kayong manalangin. Matuto kayong magbahagi. Dahil kung natuto ka at meron kang natutunan sa natutunan mo, dadalin mo yan ngayon sa 2024 at yan ay nagle-level up. Dati kung magbigay ka sa simbahan, 5 piso, ay nakita mo natuto ka na magsimula kang mag-tithes. Grabe ang bumabalik. Amen po. Ewan ko sa inyo kung natuto na kayong mag-tithes. Alright? Kasi lahat naman galing sa Diyos eh. Kaya nga ito po ay isa sa mga testing ng buhay. Susubukin ka sa pera. Kung ikaw ay mag-iikapo, kung ikaw ay magbibigay. Mga kapatid, gusto ng Diyos na tayo talaga ipagpalain. Kaya nga nagpapaturo tayo sa kanyang kalooban eh. Nakalooban ng Diyos to. Na tayo ay matuto ng kalooban niya. Na tayo matutong mag-ikapo, matuto tayong magbigay, matuto tayong tumulong. Kasi lahat yan, bubukal sa salita ng Diyos eh. Amen po. So, mga kaibigan at mga kapatid, bilang pagwawakas po natin,
ang mga challenge natin sa ating buhay ay napakaganda na merong nakahanda sa atin ng Diyos sa 2024. At sana, pagpasok nito, nag-level up ka na. Yung mga dati mo na pangit na karanasan, dapat natuto ka doon. Dapat ah, magbago na ang iyong paraan na hindi epektibo. Okay? Amen po ba mga kapatid? Meron ba kayo natutunan sa pagbabasa ng Bible? Meron ba kayo natutunan sa pagdalo sa simbahan? Meron ba kayo natutunan sa pakikinig ng salita ng Diyos? Mga kapatid, kung kayo may natutunan, nagle-level up ang buhay nyo. Kasi ang gusto ng Diyos, ang ating spirituality, ang ating buhay spiritual ay mas lalong tumaas ang antas ng pagkakilala natin sa Kanya. Hindi niya may buo sa ating mga pagpapala niya kasi hindi tayo handa. Hindi tayo handa na saluhin lahat. Kaya dinadahan-dahan ng Lord yan kasi kung ibubuhos niya sa iyo lahat yan at hindi mo kayang dalhin yan, magiging itong isang sumpa. Amen po. Mayroong isang lalaki na siya ay mahilig mambabae. Napadpad siya sa isang isla, puro babae ang naroon. Tuwan-tuwa siya kasi ang dami niyang babae. Pero sinakinalaunan, hindi na siya naging masaya. Dahil papatayin siya sa dami ng babae. Amen po mga kapatid. Bakit doon napunta ang ating illustration? Ang ibig po lamang sabihin, yung kasaganaan, kapag hindi natin kayang dalhin, maaaring maging sumpa. Kaya ang ginagawa ng Diyos, yung kaya natin nadalhin. Kung may kapasidad ka na dalhin ang mga pagpapala ng Diyos, hindi mag-aatubili ang Diyos na ibuhos sa iyo yan. Kasi kaya mo. Amen? So, kaya itong taon na to, nahamon sa atin ngayon, yung ating tagumpay, mga pagsubok, pasasalamat, yung natutunan natin, baunin natin sa 2024. At i-level up pa natin. Kung tayo natutong mag-ikapo, nakita mong epekto, gawin pa rin natin yan. Mag-level up tayo. Kung tayo natutong magbasa ng Bible, sumamba, manalangin, magbahagi, i-level up pa natin. Kasi merong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Tiyak yan. Nababaha sa iyo ang pagpapala ng Diyos. Kasi nagpaturo ka kay Yahweh ng kanyang kalooban at ng landas sa iyong buhay. Amen? Naway napagpala po tayo ng mensaheng ito. Tandaan po natin, mga kapatid, ang ating pong 2023 ay pagbabalik tanaw. 2024 ay pagtanaw pasulong kung ano naghihintay sa atin doon. At hindi dapat tayong matakot sapagkat naroon kasama natin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Tunay nga po, O Diyos, na marami kami dapat na ipagpasalamat sa 2023. Mga pagsubok, mga tagumpay, at pasasalamat namin sa bawat araw na kahit kailan ay hindi ka nagkulang. Sa umaga, sa tanghalit, sa gabi, kami ay busog at iniingatan, ginagabayan sa aming mga desisyon upang hindi kami mapahamak. Kulang ang mga panahon
ang mga oras ng pagpapasalamat. Salamat o Diyos. Ang aming pwedeng sabihin, salamat po Panginoon sa kabutihan mo sa aming buhay. Nawa ang aming buhay ay may paglingkod pa namin sa iyo para sa aming kapwa. Kaya Panginoon, ngayong gabi, dinadalain ko po ang aming mga kapatid. Nawa po sa pagpasok ng 2024, daladala nila Panginoon ang aral na kanilang natutunan patungan ng 2024, mula 2023 hanggang 2024. Isang revival, Panginoon, isang pagbabago na nais mong makita sa aming buhay. Dinadalain ko po, pagpalain mo po ang buhay ng aming mga kapatid na nakatunghay ngayon. In the mighty name of Jesus Christ, this is our prayer. Amen and amen. Hallelujah. So tayo po idadako sa ating pag-ikapo. Kung kayo po ay may mga tithes and offering, so you can send it to my GCash. So you know my GCash already. Alright? So pagpasalamat natin sa Lord ang inyong mga ikapo, ang inyong mga kaloob. So ngayon ay ito pong first Sunday natin ay meron tayong Lord's Supper. Ano po? At tapos po ay magkaroon tayo po ng maikling meeting sa Sunday kung ano po yung ating plano sa mga darating na mga linggo. I pray na yung pong sama natin yung ating mga scholars, ano po, at yung ating Operation Christmas Child na nag-request ako ng mga 150. Siguro kung mayroong mapupunta sa ating mga 50, okay lang dito sa Commonwealth. At kung sa songbook ay mayroong 100, kung hindi rin aabutin. So kung sino mas marami, doon natin ibibigay. Amen? So yan po ang ating mga patalastas. At I pray na ito pong ating Lord's Supper this coming Sunday ay magsidalo po kayo bilang pasasalamat nating Thanksgiving sa 365 days na pag-iingat ng Diyos. Okay? Ulitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Happy New Year to all of you. May the Lord bless you sa inyo pong pagse-celebrate ng pagsalubong sa bagong taon. Magkita-kita po tayo sa next Sunday for our communion service. God bless you.